Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ako magkomento mga katambay. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong nangyari po, aganapan pong hearing po sa Senado. At na naglabas po ng sama ng loob ang Senador Bongo. Alam naman po natin si Senator Go ay talagang yung kanya pong vision o talagang yung trabaho niyang malasakit mga katambay, dahil sa kanya halos nagmula ang Malasakit Center. Kaya po yung malasakit niya sa mga Pilipino, lalo po nga doon sa mga nagkakasakit at wag naman sana magkasakit pa mga katambay, ay binanata niya po at talagang nahando po yung naglabas siya ng sama ng loob sa ginagawa po ng PhilHealth sa kabila po ng yung kanilang ginagawang hindi magandang pagtugon at nagkakaroon ng maraming problema ang PhilHealth. Kaya nga po nakita po natin sa kahit po labag sa batas ang ginawa po ng BICAM, natanggalan po sila ng 74 billion mahigit na budget mga katambay na bawal po sa batas. Pero sa kabila nun, ang taong bayan po ang magdurusa. Imbis na ang dapat mong kastiguhin ay ang presidente po ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Pero taong bayan po ang nagsasakripisyo dito po sa mga nagkakaroon po tayo ng mga palpak o talagang hindi marunong maawa o walang concern yata sa mahihirap mga katambay. Pakinggan po natin si Senator Go at naglabas din po siya ng hinanakit na sa kabila ng mga kapalpakan na nangyayari sa PhilHealth ay magagawa pa ron ito na muntik pang matupad o mangyari ang kanilang party. Kung hindi po nagkaproblema ay matutupad po ang kanilang party na gagastos daw po at babudgetan ng 138 million. Yung kanilang party o yung anniversary nila na 30th anniversary mga katambay. Grabe, no? Pera po ng contributor po yan, ng mga miyembro ng PhilHealth ang gagastusin po sa kanilang party na sinasabing 30th anniversary mga katambay. Pakinggan po natin si Senator Bongo at komentuhan po natin. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y sa health nga Hindi naman negosyo yung tama. PhilHealth. Hindi naman negosyo. Pangkalusugan po yan. Mm-hmm. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Tama. Yung iba ayaw na po magpa-hospital. Takot sa gastos. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit yan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, Provincial Health Officer po ng Camarines sa Norte. Bicol. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Hindi pa napakinabangan. Lugi pa. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin.
Ngayon kayo nagkakandarapa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayong magparty, gagastos ng mahigit 100 milyon. Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Wala na nga pong konsensya, Senator Go dahil nga po ang nangyayari po sa ating bansa ngayon, nakikita po ng mga Pilipino, kanya-kanya po yatang gawa. Kanya-kanya po yatang gawa ng pagkakaperahan sa gobyerno. Dahil po ang Pangulong Marcos po ay hindi naman po nakatutok sa mga ganitong malalaking pera o anomalya na nangyayari sa ating gobyerno. Kasi kung nakatutok ito, katulad ni dating Pangulong Duterte, kakastiguhin na po ito Kaya po magkaiba po talaga ang naging presidente po ng panahon natin dahil pare-parehas naman po tayong buhay pa mga kababayan. Nakita naman po natin kung paano po magpatakbo ng gobyerno si dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, lagi po siyang meron talk for the nation, di ba? Meron po siya laging report. Nagtotok po siya. At pinakikita niya po sa taong bayan, lalo po nung magpandemya, di ba? Meron siyang talk of the people, talk of the nation. Di ba? Bakit tayo wala? Kaya ang nangyayari po sa gobyerno natin, kanya-kanya po. Kanya-kanyang gawa po yata ng pagkakaperahan o na korupsyon po ang kinalalabasan po ng ating gobyerno. Katulad po nito, tatanggalan mo po ng subsidy ang PhilHealth. Napakarami po nangangailangan at nagkakasakit. Tama po yung sabi ni Senator Bongo hindi pa natutulungan at hindi pa rin miyembro ng PhilHealth ang mahigit 115 million ang Pilipino sa ating bansa. Napakaraming Pilipino. Pero, hindi naman po cover. At yung sinasabi nga ni Senator Go, totoo po yun. Totoo po. Dahil po yung nagko-contribute, tayo po mga miyembro, pag nagkakasakit, hindi naman po talaga fully package na sasagutin ng PhilHealth ang gastos mo sa ospital na 100%. Hindi naman po gagastos ka pa rin at percentage lang ay ibibigay rin sa'yo ng PhilHealth. Kaya nga po nag-example lang Senator Go. Totoo po yun, di ba? Gumastos ka na ilang milyon, pero tutulungan ka lang ng PhilHealth. Ang tulong nasa sinasabi niya 26,000 o 27,000. Milyon ang ginagastos mo sa ospital. Tapos yung ikaw mismo nag-contribute sa PhilHealth na sinasabi ng ating Senator Go na 200 plus thousand ang iyong contribute. Tapos ang nasagot lang sa iyo ng insurance ng PhilHealth ay 57 o 50 plus thousand lang. Lugi ka pa tapos namatay pa. Namatay pa ang ating namatay pa ang Pilipino. Namatay pa ang miyembro. Kaya nga sinasabi ni Senator Go, hindi mo napakinabangan yung kinakaltas sa'yo sa sweldo mo dahil napupunta nga sa PhilHealth. Lalo nga pagka tayo nagkakasakit. Dahil nga, di po ba, yung kalusugan natin, isang wealth yan kayamanan yan. Kailangan talaga natin pangalagaan ang ating kalusugan dahil napakahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Tapos meron po tayong PhilHealth na wala pong ginagawang napakagandang dapat niyang gawin sa mga Pilipino. Ang nakikita po dito ngayon ay malawakan po yatang corruption po yata mga katambay sa pera po ng mga mga nagko-contribute o miyembro ng PhilHealth. Pero wala pong ginagawang action po rito. Ngayon lang po sila tumututok halos mga katambay dahil pumutok na. Dahil nga dito sa pagsiro po ng budget na hindi naman po ito naaayon sa saligang batas natin na tanggalan mo ng subsidy ang PhilHealth. Kaya po ngayon, ang issue po ng PhilHealth ngayon ay talagang halos araw-araw po pinag-uusapan sa ating bansa. Pero wala pong ginagawa yatang aksyon ng Pangulo rito. Wala po yatang ginagawang kastiguhin o sibakin man lang. Tanggalin dahil nga walang napakaraming issue ng PhilHealth. Lalo po yata sa pamumuno ni President, ang PhilHealth President po na si Emmanuel Ledesma. Wala man lang po aksyon po yata ang ating Pangulo dito. Ano kaya nangyayari sa ating gobyerno? Hindi kaya nakikita ng Pangulo ng Pilipinas? Mga katambay, wala kayang karapatan ng Pangulong Pilipinas na aksyonan ito bilang siya ay Commander-in-Chief? At wala rin po kayang karapatan ng ating Pangulo. Hindi kaya magkasalita ang Pangulo rito. Hindi kaya niya bibigyan ng aksyon to para kausapin din po si DOH
Department of Health, itong DOH Secretary Teodoro Herbosa. Wala man lang kaya dito matinding aksyon ang gagawin ng Pangulo ng ating bansa dito po sa unang-una sa DOH at ang presidente po ng PhilHealth. Wala kaya aksyon? Kasi kung kay dating Pangulong Duterte ito, matagal na po inaksyonan ito dahil sa pera po pinag-uusapan dito eh. Diyan po galit na galit ang dating Pangulong Duterte pagka pera na po ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ito po, pera ng taong bayan po ito eh. Yung kulang na kulang po sa pagtugon ang yung mismong pera na ng taong bayan ginigipit mo pa. Di po ba? At parang pinagkakakitaan mo pa ang pera ng taong bayan at parang may malalaking korupsyon pang ginagawa ang mga hinalal o inilek na maglilingkod po katulad po ng PhilHealth, mga katambay. Sana po pagtulong-tulungan po at sana gumawa rin po ng paraan ang Senator Bongo para po dito at maaksyonan po ang mga napakalalaki rin pong anomalya ng nanunungkulan po dito sa PhilHealth. Wala naman po problema ang PhilHealth. Ang may problema po, yung namumuno. Di po ba? Yun ang dapat tutukan, yung namumuno, mga kababayan. Di po ba? Kasi ang PhilHealth po, nahandyan na po yan. Saka matagal na po natin na kasama ang PhilHealth sa ating buhay. At yan po, dire-diretso nga po. Dahil gada sweldo mo, kinakaltasan ka dyan eh. Kinakaltasan ka lagi. At may contribute ka nga sa PhilHealth. Pero, ang pinagtataka ko lang mga katambay, hindi kaya, komento ko lang. Kasi meron din po tayong mga kababayan na nagsasabi po, na nagko-comment po sa atin, baka daw po kasi ito strategy. Baka daw po kasi dahil nga po 'di ba sa ating bansa, halos lahat po ngayon napa-private na po, 'di ba? Napa-private na po lahat. Nabebenta na po ang ating mga napaka-importanting pag-aari ng bansa, 'di ba? Dahil nga po nung nakaraan lang, nakita naman po natin na private na po ang airport po natin sa NAIA. Di ba? Yung maintenance po ron ay nakuha na po ng San Miguel. Kaya po ang ating mga kababayan nagtatanong din. Kaya baka daw kaya ganito ang ginagawa nila sa PhilHealth na ginagawa nila na talagang maging palpak na palpak ang serbisyo at maraming anomalya na ginagawa daw po sa PhilHealth baka daw po ito isang strategy. Isang strategy po ito na para po ito ay maging private na, mga katambay. Hindi na po maging hawak ng gobyerno ang PhilHealth, mga katambay. Dahil po sa panahon daw po natin ngayon ay karamihan po din daw ay nabebenta na at nagiging pribado na. Nakakatakot naman po. Pag ito po ay naging pribado rin, talagang lalo po tayong mahihirapan dahil pagka pribado, may kikita. Negosyo po yan At doon po lalabas ang business, mga katambay. Baka yung sinasabi natin na 1,700 na tinaasan daw, na galing daw sa 500, baka hindi na natin makuha yon pagka naging pribado yan, mga katambay. Pero ano lang po yan, komento lang po natin na meron din posibilidad na mangyari nga dahil ang ating bansa ay sanay na sanay po na ipribado po ang napaka-importante po na dapat po gobyerno ang may-ari, di ba? Dahil nga sa history ng ating bansa, ilan na po ang nagiging pribado po na napaka-importante po na makakatulong sana sa taong bayan. Katulad po ng kuryente, di ba? Tubig, napaka-importante po yan. Dahil araw-araw pong ginagamit ng tao yan. Tubig, kuryente. Pero naging pribado. Kaya hirap na hirap po ang gobyerno dahil wala na pong kontrol. Kaya ubod ng mahal ang ating tubig, ang ating kuryente, ang ating telepono, ang ating karsada, halos lahat po ay napribado na po sa ating bansa. Kaya ano po ang nangyayari sa ating bansa? Naghihirap ang yumayaman, ang mga oligarko, ang mga kapitalista. Dahil wala na halos natitira na pag-aari ang gobyerno. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, mga kababayan, baka daw sa susunod, dahil nga binebenta ng pamahalaan kung sino ang mga nakaupo sa gobyerno, baka daw ang susunod, pati Malacanang daw mabenta na rin at maging pribado ang may-ari. Ganon din ang Senate building, ang Congress building, mabenta na rin, mga tambay. Dahil sanay na sanay po ang ating bansa. Siyempre,
Kung lalagyan mo kasi ng logic din, di ba? Napag-usapan lang natin. Kung lalagyan mo ng logic, karamihan po kasi sa mga politiko, mga ka-business partner din po ng mga oligarko yata Meron din po yata silang mga stock dyan. Stockholder din po yata ang ating mayayamang politiko sa mga negosyo po sa ating bansa. Dahil lagi po silang nababanggit ang pangalan nila, lalo sa malalaking, pati po sa mining, di ba? Sa paghuhukay ng ginto. Kasama rin po ang malalaking politiko riyan yata. Meron din po sila mga negosyo, business, dahil pinapotok din po ng Vice President yan ang mga negosyo ng speaker. Isa po sa negosyo ng speaker, di ba? Kaya, at pumuputok din po ang speaker, meron din mga pag-aari yata na station o stockholder. Marami pong ganyan dahil sa sobrang yaman nila, tapos papasukan mo ng politika, at ikaw ay negosyante. Kaya mangyayari niyan sa ating bansa may pa-private mo na lahat dahil nga negosyante ka At nagiging negosyante rin po ang mga politiko natin ngayon. Di ba? Dahil nga po, nakita naman po natin na kaganapan sa ating politika. Pati po sa Congress, sanay na sanay po. Sa mga patong, sa mga komisyon, negosyo. Di ba? Ganon din po ang ating mga congressman, mga representative. Sanay na sanay po din kumita. Meron din po mga komisyon sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya nga po nangyayari sa ating bansa, hindi po trabahong paglilingkod. Ang nangyayari po sa ating bansa, trabahong kumita at yumaman dahil sa pera ng bayan, mga katambay. Nakakalungkot lang, no? Naging issue po ang PhilHealth, mga katambay, dahil nga sa sobrang laki. How many billions? Dahil nga pinanggigigilan po rito kasi, no? Kasi napakaraming pera po ang PhilHealth pa sa ngayon. Dahil nga, kung lalagyan po natin ng pag-aaral, nakita po natin, hindi naman po kasi talaga totally ang PhilHealth 100% na tutulungan ka sa billing mo, lalo sa gastos mo sa ospital. Kaya hindi naman po talaga lahat matutugunan ng PhilHealth na maubos ang pera ng PhilHealth. Talagang meron po laging reserve yan. Laging may reserve. Kaya po nakikita ko po ng inyong lingkod, komento ko, talagang pag-iintresan po Marami po mag-i-interest na mga manunungkulan dito, lalo kung hindi naman paglilingkod sa kapwa-tao at wala ka naman pagmamahal sa mga Pilipino, lalo po sa mga miyembro ng PhilHealth. Talaga po pag-iintresan po dahil po billion po ang pondo ng PhilHealth. Yung kanila pong reserve, kung hindi po nakakamali ang inyong lingkod, dahil mismo ang Pangulo ay nalulula po sa budget at sa reserve sa pondo ng PhilHealth na hindi po yata bababa sa 500 billion pesos, mga katambay, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, o mahigit o kulang 500 billion. Kaya po pinag-iintresan po ito, lalo po ng mga magiging presidente po ng PhilHealth. Ito po, may issue na po ito. Si President ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr., mga katambay, party pa lang party na gaganapin nila sa kanilang okasyon, kung matutuloy man, sa 30th anniversary po nila. Sa 30 years anniversary, 100 plus million na ang kanilang gagastusin. Kaya doon nga po natin na nakikita na talagang pati po sa PhilHealth, mukha po talagang may malaking korupsyon na gaganap. Kailangan po rito na pagtugon at kastigo po ng Commander-in-Chief natin. Kung kaya niya, kung meron po siya yung yagballs na katulad po ng dating Pangulong Duterte na may yagballs. Dito po, mukha po kasi hindi priority ng Pangulo ang mga korupsyon sa ating bansa. Dahil mismo lang yung nangyari pong kaganapan na pagdating po sa BICAM ay nabago na po at pumapabor po lahat halos sa Kamara at sa Senado ang pera ng gobyerno at doon sa mga kanilang pagkakakitaan daw, sabi ng ating mga kababayan. Kasi yung halos pagkakakitaan nila, ang nilagyan daw po ng isang damukal na pera. Katulad po ng DPWH na alam naman natin at alam ng mga Pilipino na pinagkakakitaan daw po ng mga politiko yan dahil namumorsyento, at yung iba dyan ay talagang sila pa ang kontraktor o mga katambay, financier. Kaya nilagyan daw ng isang damukal na pondo ang DPWH. At syempre, kasama pa ang institusyon ng Kamara at Senado.
nung mangyari ang BICAM, ang pera ay lumobo ng lumobo, ang budget na kung saan daw sila pwedeng kumuha at kumita para magamit sa politika, mga kababayan. Dito po, ipagpatuloy nyo lang po, Senator Bongo, ang inyo pong nasinimulan at kastiguhin nyo po ng kastiguhin hanggang ito po sana ay laliman nyo po ang investigasyon sa PhilHealth. Nadadamay po kasi rito ang taong bayan, mga katambay. Nadadamay po. At ang magiging epekto po nito ay sa mahihirap, lalo po sa mga pangkaraniwang manggagawa na inaasahan po pag magkakasakit ang PhilHealth. Kung magkakandaleche-leche ang PhilHealth, taong bayan po magsasakripisyo rito. Samantalang yung mga itinatalagang mga presidente rito ay ubod na po ito ng yaman at bilyonaryo. At hindi po tama na malagyan po ang PhilHealth ng may pagnanasa, may interest sa pera ng bayan, mga katambay. Pera po kasi yan eh. Yung sinasabi ko nga lagi, pag mahina ang pangontrol mo sa pera, ay doon lalabas ang korupsyon, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, sana po isama po natin sa panalangin na ito pong nangyayari sa PhilHealth ay maaksyonan po ito. At sana po ang Pangulong Marcos ay magising na sa pagkakatulog sa nangyayari po, lalo po sa pera na laging issue araw-araw ng ating bansa. Ang pumuputok na napakalalaking issue na mapupunta sa korupsyon o napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Muli po, mga tambay, maraming salamat po. At sa nakagusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.